Nagtataka na napakabilis ng pagtaas ng ekonomiya natin. Gawa sa political technique in terms of economy ni President Marcos. Hindi ramdam ng Pilipinas yan. Hindi ramdam ng mga Pilipino kasi hindi sila nag-observe, nagmamatch. Nay, agree po ba kayo na ihiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas? Ay hindi. Bakit ihiwalay? Dati na yung nasa Pilipinas yan. Hindi na pwede yung ihiwalay yun. Kailangan, kung ano yung umpisa hanggang dulo yan. Ba't hindi paghiwalay yun? Pangit naman yun kung paghiwalay mo yung Pilipinas sa ano. Para sa akin, hindi ako papayag. Agree po ba kayo na magkaayos si Pangulong Duterte at saka si Pangulong Bongbong Marcos? Nasa kanila na po yan kung mag-aayos sila. Kasi kahit nga sabihin natin mag-aayos sila, kung ayaw nila, magagawa natin, tao lang tayo. Nasa kanila na po yun kung gusto talaga silang magkaayos. Nay, ano naman po ang masasabi natin dahil si Pangulong Bongbong Marcos na mahagi po ng lupain sa mga magsasaka natin? Wala na po akong masasabi. Di salamat kung namamahagi po siya sa mga taong nangangailangan. Kagaya namin, nangangailangan kami. Hindi naman kami nakatikim. Nanay, bilang isang Pilipina o Pilipino, ano yung pipiliin mo? Ayuda o proyekto ng gobyerno? Ayun na lang po. Proyekto na lang po ng gobyerno. Sa tingin mo, bakit proyekto ayaw mo ng ayuda? Para po lahat magkaroon. Makinabang. Makinabang lahat. Hindi iisang tao lang. Kailangan lahat. Kung ano mang meron yung isang tao, kailangan lahat po. Sa tingin mo, nanay, bakit yung iba mas pinipili nila yung ayuda kaysa proyekto? Ay, pang sarili nilang pangangailangan yun. Hindi nila tumitingin sa iba kung nangailangan ba o hindi. Para sa akin, para sa lahat yun. Kailangan lahat kung anong meron tayo, kailangan yung kapwa natin Pilipino, magkakaroon lahat. Naipalasakit talaga. Naipabor po ba kayo na ibigay na lang sa China ang West Philippine Sea? Ay, hindi po. Pilipino tayo, sa atin yun eh. Hindi ako papayag dun. Ewan ko lang sa iba, basta sa akin, hindi ako papayag. Sabi kasi ng iba, nay, para wala na daw pong gulo, ibigay na ay, lang hindi naman naman talaga magkagulo yan, kung talaga magkakasundo. Pero sa atin yung West Philippine Sea yan, hindi yan sa China. Dito yan sa Pilipinas. Naipanawagan natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ay, pangunahing problema nyo rito, ano ba yung mga hiling nyo para kay Presidente? hindi, ang hiligang namin po, kung magkakasundo silang dalawa, para wala na po silang ang gulo. Mas maganda talaga kung magkakasundo silang dalawa. Naipanawagan na lang po, pangunahing problema o yung paano kayo matulungan ng gobyerno dito? Yung crisis po dito sa Pilipinas po, siyempre marami nagugutom din dito. Kailangan matugunan din nila. Ganun lang po. Thank you, nanay. Ito si nanay naman. Nay, ano po ang masasabi ninyo sa Nay, hindi, siya lang ang sumagot. Ay, ikaw nay, ang may idea ka ba sa purpose? Wala ko idea sa purpose kasi hindi ako... Nay, ano po masasabi natin sa sa Mindanao na gusto na daw nila maghiwalay sa Pilipinas? Hindi pwede yan. Ew po. Bakit po? Basta. Ayaw mo maghiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Hindi. Ayaw. Kasi... Ano ang sagot dito? Yan na lang. Kaya ako, tama. Ayaw, cool. Dagan salamat. Sige. Thank you po. Kasi ate. Ay, nakasimangat. Dito pre, niluluto pre yung binibili namin pre. Si ate. Hi te, magandang hapon. Kamusta po? May tumakbo si ate. Kuya, sir. Sir, okay lang. Okay lang ba? May interview lang kami, sir. Saglit lang. Pero saan po yan? Sa Sorby lang. Oo. Anong survey pa? Sir, pabor po ba kayo, sir, na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Ay, hindi po. Bakit po? Labag yun sa 1987 Philippine Constitution. Sir, galing ni sir magsagot. So, isa pa, sir, West Philippines, sir, pabor po ba kayo na ibigay na lang sa China? Bakit pag-aaral natin yan? Sabi nila sir, para wala na daw pong gulo. Sa tingin nyo? Sila ang gumagawa ng gulo, ang China. Tayo bilang Pilipino, kailangan nating protektaran yung territory natin. Kailangan nating sumunod sa international law regarding the law of the sea.
Opo. Ilan ba nautical miles ang kailangan natin? 200? 280? Nautical miles. Dapat sundin natin yan. Yung ibang bansa kasi hindi nila sinusunod. Pero sir, ano yung masabi niyo doon na ang Pilipinas daw ngayon ay naduduwag, nagpapakampi sa ibang bansa para lang... Kailangan natin yan. Kailangan natin yan. Hindi kaya ng Pilipinas magipagsabayan sa China. Pero sa tingin mo, naduduwag ba mga Pilipino? Hindi. Malakas ang loob ng mga Pilipino. Yeah. May mensahe po ba kayo sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Just perform your duty as a president. Tiwala po ako sa inyo. Kasi tahimik na nagtatrabaho ang ating presidente. Hindi siya ngawa ng ngawa, kundi ginagawa niya yung trabaho niya in a silent way. Kasi ayaw niya ng gulo. Gusto niya peaceful lang. Tapos lumalaban siya ng patas. Hindi niya pinapatulan yung mga umaaway sa kanya na galing sa mga kaliwang against the unity team. At kunyan, political technique po yan. Political technique gawa ng, siyempre malalapit na po ang midterm election sa 2025 next year. Pero, sir, ano po ang masasabi nyo sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos dahil wala nga daw itong nagawa? Huwag silang magsalita. Observe the economy of the Philippines. Sir, ikaw pre. Sir, pabor ba kayo na magkaayos si former President Duterte at si PBBM? Oo, yan ang gusto ni President Marcos, yung Unity team. unit team. Ma-retain yung unit team at ayaw niya ng gulo eh. Gusto niya peace lang talaga sa Pilipinas. Sir, anong masasabi mo na number 1 ang Pilipinas sa buong Asia ngayon na pinakamabilis bumagon sa economic? Ayun. Di ba yung nagtataka na napakabilis ng pagtaas ng ekonomiya natin? Gawa sa political technique in terms of economy ni President Marcos. Hindi ramdam ng Pilipinas yan. Hindi ramdam ng mga Pilipino kasi hindi sila nag-observe, nagmamatsyag sa galawan ng ating politika. Walang pakialam pa si mga Pilipino. Walang pakialam. Dapat bilang isang Pilipino, dapat alam natin yung mga nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa, sa labas ng bansa. Dapat alam natin para alam natin yung ginagawa natin na sinasabi natin walang ginagawang gobyerno pero napakarami po. Ang dami nilang plano para sa Pilipinas. Basta suportahan lang po natin sila. Sir, bilang isang anak, masaya po ba kayo na pinamahagi na po yung 1 milyong hektarya sa buong Pilipinas? Yung mga kalupaan na matagal ng utang, 50 years na po yung mga utang ng pinamahagi sa mga magsasaka. Napakagandang accomplishment ng president yan, yung magpamigay ka ng isang lupa na may kasamang titulo. Kasi pag may titulo ka, din mo masasabi na sa'yo na yung lupa, di ba? Land title na sinasabi nila na napakagandang accomplishment ni President Bongbong Marcos kasi napakamahal ng lupa ngayon tapos ibibigay mo sa mga farmers yan in free tapos with land title pa. Napakagandang gawain ng isang presidente yun. Ano po masasabi natin sa mga magsasaka po? Panawagan natin. Nagpapasalamat sila sa president natin kasi gumagana yung buhay nila gawa nung ang daming binibigyan na suporta ng Department of Agriculture sa kanila. Sa patubig, sa abono, mga ganyan. Nagpapasalamat sila kasi dati hindi sila sinusuportahan ng gobyerno. Hindi hindi sinusuportahan. Kulang ang suporta dati. Ngayon, siyempre, alam mo naman si BBM, ang focus yan, agriculture, economy, mga ganyan. Siyempre, military din. Bilang, ako kasi, military din ako. Sir, sa economy naman sir, pabor po ba kayo na ipasa na ang economic provision? Kapalitan na po pala? Pabor ako. Kasi yan lang pumipigil sa pag-angat ng ating ekonomiya. Correct. May economic restriction sa ginawang 1987 Philippine Constitution. Apo. Na dati ang ganda ng constitution natin nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. sa Apolacay. Apo. Yung 1973 ba yan? 1973 Philippine Constitution. Pinilitan nung time ni Aquino. Naging 1986 Constitution. Ang daming restrictions sa economy natin. Napakarami. Kaya gusto ni BBM, siyempre, bilang isang president, pag-aaralan mo yung kung paano palagain, pataasin yung ekonomiya ng isang bansa. Siyempre, nakikita nila, may something dito sa Philippine Constitution. Ayusin natin yan. Yan. Napakagandang
adikain ni President yung baguhin yung economic provision ng ating Philippine Constitution. Sir, isang tanong na lang po para makauwi na kayo. Sir, isang tanong ko, ano yung pipiliin niyo po pangkalahatan para sa ating mga kabayan, ayuda o proyekto ng gobyerno? Pwede namang sabay. Sabay. Pero nagiging tamad kasi ang mga tao sa ayuda. Pwede namang magbigay ang gobyerno ng ayuda through pagtatrabaho dyan, pagwawalis, mga community, Kumbaga bigyan ng trabaho. community works. Huwag mong gawing tamad ang isang mahirap. Pagtrabahuin mo para umangat ang buhay. Mensahe nyo na lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, baka meron po kayong mensahe. Mr. President, napakaganda po ng inyong goal na paangatin po yung economy po natin. Believe po ako sa inyo. Hindi nyo pinapatulan yung mga paninira sa inyo despite na napakaganda ng adhikain nyo sa bansang Pilipinas. Nakikita ko po yun bilang isang sundalo po ninyo. Hindi ko po sinasabing sundalo po ako ng Armed Forces of the Philippines, pero nababor ako sa gobyerno. Siyempre, nag-observe din po ako sa paligid ko po. Nakikita ko po ng economy ng Pilipinas sa yung tunti na umaangat because of your initiative and with your leadership, Mr. President. Ayun. Ayun, thank you, Maraming sir. salamat.